Nag-start ako ng retinoid journey ko. Ay, nagtatagalog! Nag-start ako ng retinoid journey ko like about 2 years ago. And I actually started with this product from Lux Organics. Alam ko na effective siya because nag-purging ako. Nag-purging ako ng sobra. Like 3 weeks ako nag-purging yata, if not mistaken. Gustuhan ko siya kasi lightweight lang siya, hindi siya drying even though nag-purge ako. The reason why nag-purge ako is because 0.2% siya. So, ang ginawa ko pagka next month is nag-level down ako. This is a retinol bakuchiol overnight glow gentle treatment cream. Meron lang siya 0.1% na pure retinol. That's why it's far gentler compared sa serum. Plus, naka-moisturizer formula na siya, so hindi siya ganun ka-drying sa skin. Hindi na ako nag-purge nung ginamit ko to. Naka-finish ako ng 2 tubes na to before I stopped using it, and then nag-transition ako to retinol. Yung retinol na ginagamit ko is this from K-Secret. This is a Sol 1988 retinol liposome. It does say 2%, but because this is a liposome formulation, yung actual na pure retinol niya is I think 0.2% na retinol lang. Plus, marami din siya mga boosters to avoid dehydration ng skin. Gentle din siya sa skin. Hindi ako nagkaroon ng purging nung start ako gumamit ng serum na to. Wala akong na-experience na pamamalat, extreme dryness, or patchiness. But also because I use a lot of hydrating ingredients to boost yung hydration ko dahil alam ko nga na nagre-retinol ako. Nakatapos ako ng 2 bottles na to, and then I proceeded to using yung eye cream naman. So this is 2% liposome, this is 4% liposome. Same as sa serum, gentle din siya. Wala akong experience na irritation or dryness. This is the eye cream, but I apply this all over my face. Nawala lang yung isang tube ko, but 3 tubes yung natapos ko neto. And then, nag-transition ako to 12% na liposome naman. This is the advanced retinol liposome from K-Secret. So, mas maliit siya ng onte. Ito naman, may spicule siya. So, may microneedle siya na pag ina-apply mo sa skin mo talaga, pag ganun mo, which is okay, kasi sanay na din naman ako sa mga microneedle spicule serum. Aside sa mga products na, yun talaga yung ginagamit ko, may mga tinatest din ako na ibang products, and I'm gonna give you my thoughts then. One of the things na nagustuhan ko is this one from Nambazen. This is number 3 Blue Bioretinol Pore Refining Serum. Ginamit ko siya ng 1 month actually, dahil nga medyo nagustuhan ko siya. I'm not 100% sure kung ano yung retinol niya kasi nilagay nila is bioretinol. But so far, I like it. It's hydrating. It helps in minimizing yung appearance ng pores ko. Then, oh yes, try ko din to si Smoochkins na Retinol Youth Elixir. 2 weeks ko lang siya na-test, kaya onti lang yung nagamit ko sa kanya. And I think effective naman sa kasi very science-backed naman si Smoochkins then. But I think yung pinaka-issue ko talaga sa kanya is along with other Smoochkins na serum is yung pump applicator niya kasi para siyang sumasabog every time ina-apply ko. But I do like yung texture niya kasi yung texture niya is very liquidy, so mas madali siyang i-apply, mas madali siyang mag-absorb. Medyo may issue din ako sa scent niya kasi medyo matapang yung scent niya. Once na nalagay ko na sa face ko, nawawala din naman siya, nag-dissipate naman yung scent niya. So I really don't mind. Oh yes, another one na na-try ko is si Good Molecules. I think very similar lang talaga sila ni Lux Organics. Although mas nahiyang kasi ako kay Lux Organics. I like supporting Lux Organics kasi Good Molecules is a foreign brand and Lux Organics is a local Filipino skincare brand. So I would much rather support si Lux Organics. I also tried this retinol collagen lifting pad ni MediHeal. Hindi ko na siya naubos, parang nangalahati lang ako. Yeah, expired na siya, hindi ko na siya ginagamit ngayon. So yeah, that's my retinoid journey. Sorry, ang dami kong sinabi. Feeling ko lagpas ito ng 3 minutes. Ang current setup ko ngayon is that naka-retinol ako sa face using si K-Secret, and then for my hands and my neck is si Lux Organics na retinol. Plan ko na mag-transition to using tretinoin. Gaantay lang ako ng go signal from my derma. Don't do self-medication by the way, guys, especially for actual medication like skin medication like tretinoin. Make sure na meron kayong sign off ng dermatologist nyo. Before anything else, nakalimutan natin. Sorry, mahaba na yung video na to. The reason why nag-start ako mag-use ng retinoid trick is because of wrinkle care. Mga fine lines. Ayokong tumanda. I can see it for myself every single time na nagsa-skincare ako. If I compare my image, the image of myself from 2 years ago, ang pinakauna ko talaga napansin, actually hindi siya masyadong makita dahil nga naka-makeup ako, pero pinakauna ko napansin is yung sa forehead ko. Before, pag inaangat ko yung yung kilay ko, visible na visible yung mga lines niya. Huwag niyo lang pansin yung hairline ko, no? Pero visible na visible yung mga lines ko dyan. Ngayon, if tinataas ko, inaangat ko yung kilay ko, like, I can barely see. May mga fine lines pa rin, pero hindi na siya ganun ka-define. Like, before talagang kitang-kita yung mga lines. I do think na retinoids do work, especially if you're approaching your 40s or you're in your 30s. You want to catch up sa skincare mo. I really do recommend starting on retinoids. I wish I started doing retinoids like far earlier in life. But, syempre, late na rin ako nag-start ng skincare journey ko. Yeah, so haba na ng video na to, so I'm just gonna say bye.